Sa gabing madilim at tahimik, may mga kwentong bumabalik na tila bangungot. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang arkitektong nakatagpo ng isang multo sa NLEX, isang pangyayaring nag-iwan ng matinding takot sa kanyang buhay. Pauwi na siya mula sa trabaho nang makita niya si Shirley, isang babaeng tila nawawala sa dilim. Pero ang pagtulong na iyon ay nagdala sa kanya sa isang mas malalim na misteryo. Isang multo na may lihim na nagbabanta sa bawat gabi niya. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng mga kwentong katatakutan. Salamat po sa inyong oras at pagnanais na makinig sa aking kwento. Ako nga pala si Mark, isang arkitekto na nagtatrabaho sa Makati. Lumaki ako sa Bulacan at mula noon ay sanay na ako sa mga kwentong kababalaghan. Pero ang kwentong ito ang pinakamatindi kong naranasan. Nakatira ako ngayon sa Makati at araw-araw akong nagko-commute papunta sa opisina. Sa dami ng trabaho, kadalasan ay nag-o-overtime ako. Ang mga kasamahan ko ay naging parang pamilya na rin sa akin, lalo na si Jomar, ang matalik kong kaibigan. Nasa opisina ako sa Makati, abala sa pagtatapos ng mga gawain. Ang mga ilaw sa paligid ay nagbibigay ng madilim na kulay na sumasalamin sa pagod ng gabi. Ang mga computer ay nag-iingay at ang mga kasamahan ko ay unti-unting nag-uwian. Bigla kong naamoy ang isang kakaibang amoy ng disyerto. Parang may nagbalik sa aking alaala mula sa kolehiyo, isang gabing hindi ko makakalimutan. Ano yon? Tanong ko sa sarili ko habang tinitingnan ang paligid. Walang kakaibang bagay, ngunit ang amoy ay nagpatuloy. Bumalik sa akin ang alaala ng gabing iyon sa NLEX. Napapikit ako at binalikan ang gabing iyon. Ang malamig na hangin, ang dilim ng daan, at ang pakiramdam na may kakaibang presensya sa paligid. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aaral ng arkitektura noon. Pauwi ako mula sa isang proyekto sa NLEX nang makita ko si Shirley, isang babaeng naglalakad mag-isa. Nag-alok ako ng tulong, ngunit nagpatuloy lang siya sa paglalakad, hindi alintana ang papalapit na gabi. Madilim na ang paligid at halos walang sasakyan sa NLEX. Ang mga ilaw ng poste ay nag-aagawan sa dilim, ngunit hindi sapat upang mawala ang takot na nararamdaman ko. Bumalik ako upang hanapin si Shirley. Habang naglalakad ako, naririnig ko ang tunog ng mga dahon na nagkikiskisan sa hangin. Sa bawat hakbang ko parang lumalakas ang tibok ng puso ko. Ang paligid ay nagiging mas malamig at ang dilim ay nagiging mas makapal. Shirley, nasaan ka? Sigaw ko habang patuloy na naglalakad. Walang sumagot ngunit naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na nagdala ng kakaibang pakiramdam. Sa wakas, nakita ko ang katawan ni Shirley. May malalim at nakamamatay na sugat siya. Nanginig ako sa takot at agad na tumawag ng pulis. Iniwan ko ang emergency reflectors upang madaling makita ng mga pulis ang lugar. Hindi ko matanggal sa isip ko ang imahe ng katawan ni Shirley. Patuloy akong binabagabag ng kanyang alaala, lalo na tuwing gabi. Sa bawat gabi naririnig ko ang mga bulong sa aking tenga, mga bulong na nagmumula sa dilim. Bakit ako? Bakit ako ang nakakita sa kanya? Tanong ko sa sarili ko habang nag-iisa sa aking kwarto. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman kong takot at pagkalito. Bumalik sa akin ang lahat ng detalye ng gabing iyon. Ang kanyang mga mata na humihingi ng tulong, ngunit walang boses na lumalabas mula sa kanyang bibig. Ang pagkatuklas sa tunay na katauhan ni Shirley ay nagdulot ng matinding takot at pagkalito sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga sumunod na araw. Ang kwento ni Cecilia ay naging laman ng mga balita at usap-usapan sa aming lugar. Ang mga tao ay nagtataka kung paano natagpuan ang kanyang katawan. Patuloy akong nagtatrabaho sa Makati, ngunit hindi na ako muling nagmaneho sa NLEX mag-isa, lalo na kung gabi. Ang takot ay patuloy na bumabalot sa akin. Makmak, okay ka lang ba?
Tanong ng kaibigan kong si Jomar habang nagkakape kami sa isang kafe. Mukhang matamlay ka. Oo, okay lang, sagot ko. Ngunit alam kong hindi iyon totoo. Alam mo, minsan kailangan nating harapin ang mga takot natin, sabi ni Jomar. Baka makatulong kung ikwento mo sa akin ang nangyari. Napabuntong hininga ako at nagsimulang magkwento kay Jomar. Habang nagsasalita ako, naramdaman ko ang bigat na unti-unting nababawasan. Hindi mo kailangang mag-isa sa ganitong sitwasyon, sabi ni Jomar. Nandito kami para sa'yo. Salamat, Jomar, sagot ko. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko matanggal ang takot sa aking puso. Ang karanasan ko ay nag-iwan ng matinding trauma. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon mula sa karanasang iyon. Ang bawat gabi ay bumabalik ang amoy ng disyerto at ang mga alaala ng gabing iyon sa NLEX ay patuloy na bumabalot sa akin. Parang kahapon lang nang makita ko si Shirley, o dapat ko bang sabihin, si Cecilia. Hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako ang pinili niyang lapitan nung gabing iyon. Hanggang sa kasalukuyan, ang multo ni Cecilia ay patuloy na namamataan sa NLEX. Maraming chismis ang kumakalat tungkol sa kanya, pero walang opisyal na tala tungkol dito. Sabi ng iba, nagpapakita raw siya sa mga nagmamaneho ng mag-isa, lalo na sa gabi. Hindi ko alam kung totoo lahat ng iyon, pero sa tingin ko, may katotohanan sa mga kwento. Naging bahagi ako ng paglutas sa misteryo ng pagkawala ni Cecilia, pero ang aking karanasan ay isang paalala na may mga bagay sa mundo na hindi maipapaliwanag ng siyensya o lohika. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon, sabi ko sa sarili ko habang nag-overtime ulit sa opisina. Ang amoy ng disyerto ay muling bumabalik at ang mga alaala ni Shirley ay patuloy na bumabagabag sa akin. Bagaman natulungan kong matuklasan ang katawan ni Cecilia, ang aking karanasan ay nag-iwan ng matinding takot at pag-aalinlangan sa aking isipan. May mga bagay talaga sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag, sabi ko sa sarili ko habang tinitingnan ang mga ilaw ng Makati na nagliliwanag sa gabi. Ang mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan ay maaaring magdala ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit ito rin ay nagpapakita ng katotohanan na hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng siyensya o lohika. Ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan. Tandaan, sa dilim ng NLEX, baka si Shirley ay naghihintay pa rin.